Isang mapagpalang araw na naman po sa ating mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Napakaganda ng pag-uusapan natin sa araw na ito sapagkat ipapakilala natin or kilalanin natin kung sino ba talaga itong si Congressman Marcoleta. Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito at syempre pa mayroong mga katanungan ang taong bayan na kailangan niyang sagutin kung bakit siya karapat-dapat na iboto ngayong halalan. Pero bago yan, syempre, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin, mga boss natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Sana po, nasa mabuti kayong kalagayan. At sana po, habang pinapanood ninyo itong video na ito, ay magmuni-muni po kayo at siyempre pa unahin na natin sa paluta itong si Kong Dante Marcoleta. Kaya bago tayo magpatuloy, actually itong video na ito ay 30 minutes po ang haba, kaya po natin pinutol. Huwag kayong mag-alala, pinutol po natin kasi syempre masyadong mahaba. 25 po ang katanungan ng taong bayan pero pinutol natin, kinuha lang natin yung 8 sapagkat ang mga susunod ay sa susunod na naman nating mga video. Pero mas maganda ito sapagkat lahat ng mga tanong ng taong bayan kung bakit siya ang karapat-dapat na ihalal bilang senador at syempre pa kung ano ang mga kasagutan sa magagandang mga katanungan ng taong bayan, yan ang ating pag-uusapan dito. Kaya mamaya hindi na tayo gagawa ng reaction video. Mapapansin niyo medyo mahaba-haba na itong intro natin kasi hindi na tayo magre-react. Ano pa i-react natin? Lahat ng katanungan dyan sasagutin po ng ating napakagaling, napakatalinong Senador Rodante Marcoleta. Kaya ready na ba kayo para kilalanin natin kung saan ba talaga nanggaling itong si Congressman, dating Congressman Marcoleta, ngayon ay magiging senador. Kaya wag na natin patagalin pa at syempre panoorin na natin ng sabay-sabay at syempre mag-comment kayo dyan kung anong gusto ninyong itanong or depende sa inyo, basta kung ano yung nasa isipan ninyo. Ready na kayo? Kaya ipasok na natin ang video. Eto na! Rodante Marcoleta, Tubong Tarlac, nagtapos ng Bachelor of Laws sa San Sebastian College at nagkaroon ng Doctor in Public Administration and Governance sa University of the Philippines. Dahil tatak sa kanyang puso ang pagsilbi sa bayan, nais niya na dalhin ang kanyang galing at karanasan sa Senado. Kilalanin natin si Attorney Rodante Marcoleta at ano nga bang kanyang sagot sa mga tanong ng bayan. Ano ang inyong pananaw sa pagkakaisa? At paano po ninyo ito matutupad sa inyong pamamahala? Napaka-importante ng pagkakaisa sapagkat ito lamang ang tanging susi para ang bansa ay umunlad. Kinakailangan lahat po ng leaders ng ating bansa ay magkaisa. Unang-una, yun po ang pagbibigay ng plano at kung paano tutuparin, lalong-lalo na po yung mga batas na naisagawa na, lalong-lalo na po yung magaganda na batas na naipasa na. Kailangang magkaisa po na panagutin po natin o panagutan na ito po i-implement natin sang-ayon sa mga layunin na tuntunin na nakalaan dito. Ito lamang po ang paraan sapagkat ang mga batas ay ginawa para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Hindi dapat masayang ang mga ito at ang pagkakaisa ay isang malaking bagay upang ang lahat ng ito ay may sa katuparan at ang tanging layunin ay ang pagunlad ng ating bansa. Ano po ang gagawin mo sa lumalaking problema natin sa droga? Kailangan po ay paigtingin po natin ang enforcement po ng mga batas kung paano natin masusugpo ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Sapagkat ito po ay nakakasira hindi lamang po sa kinabukasan ng ating mga anak at mga kabataan, kung hindi ito po ay nakakasira ng pamilya at ang pamilya pa naman ay
ito ang pinakamaliit na unit ng ating lipunan. Kapag ang droga po ay nanatili at yan ay hindi nasawata, malaki po ang disgrasyang aabutin ng ating lipunan. Kaya pagsikapan po natin sa magitan ng mga batas na ginawa para ito isupilin, para ito ipigilin, at mapanatili po ang tatag at lusog ng ating mga pamilya. Ito po ay para sa isang matatag na republika. Ano kaya ang magandang tulong na maigagawa nyo, kagaya namin mga driver? Malaki po ang aking magagawa sapagkat ang lahat po ng mga batas na ginawa para po sa transportation, ang una pong nakita kong problema ay ang hindi tamang pagpapatupad o sablay na pagpapatupad. Yun lamang pong pagre-rehistro po ng mga, halimbawa yung mga tricycles natin, napakamahal po ng sinisingil. Samantalang ang insurance po ay makukuha nila sa 100 pesos lang o 80 pesos. Ngunit pagka ito po inirehistro, mga 600 to 700. Pati po yung mga ruta ninyo, mga prangkisa, kailangan pong usisain lahat. Sapagkat ang transportation ay pagdaloy po at sa pagmobilize po ng ating mga kababayan sa produkto, sa pangsakayan, napakalaki po ng role ninyo. Kaya ayusin po natin ang lahat ng batas na may kinalaman sa inyong industriya sapagkat ito'y makabubuti sa ating bansa. Kaming mga manalagat, ang inalam ito may bus nga presyo kay malipay naman ganing niyo. Muso usog 5 pesos kay parang makuha po ng among mga income sa matag-adlaw ba nga dili pag nitaon makagastong dako. Nanta hinapon ta nga ilan ning hatagag solusyon sa mga idagag kandidato karong 2026. Ang maaari po natin gawin dyan ay alisin na po natin ang excise tax sa petrolyo at talagang immediately bababa po ang presyo po ng ating ginagamit na fuel o gasolina para sa inyong pangingisda. Kung hindi naman natin magagawa ng lubusan yon, kailangan po masubsidize po ang inyong pangingisda. Sa ibang bansa po kasi ganun ang ginagawa eh. Binibigyan pa nga po ng mga libreng mga makina ang inyong mga bangkang pangisda upang sa gano'n makalayo kayo at marami po ang inyong mahuhuling isda. At kapag marami po ang huli, alam naman po natin na ito ay malaking bagay, dagdag na kita para sa inyo. Pagtutuunan po natin ang pansin ang lahat ng yan sapagkat ang mangingisda po ay napaka-importante ang kanyang role sa ating bansa. Napakalaki po ng ating karagatan, pagyamanin natin at kinakailangan makapag-take advantage po tayo sa inyong mga kasipagan. Ang mga campaign material na nakalaganap sa ating kapaligiran ngayon ay halos lahat gawa sa plastic. Sakaling maupo sa posisyon ang mga tumatakbong senatorial candidates, ano po ba ang inyong magiging bahagi sa nasabing Republic Act na ito? Gayong kayo po mismo sa inyong mga nasasakupan, sa inyong mga pangampanya, ay kayo na po ang mismong lumalabag. Hindi naman po paglabag ang paggamit po ng tarpaulin. Ang katotohanan po niyan, yung mga kababayan natin kapag tapos na po ang eleksyon, sila na po ang kumukuha sa mga tarpaulin na ginamit. At ito po'y nagagamit po sa iba't ibang mga produkto. Meron pong nagagawang mga bags at iba't iba pong mga gamit na kanila pong naibebenta at pantulong din na dagdag na kita para sa kanila. Kami po ay hindi gumagamit ng plastic sapagkat alam po natin ang batas na umiiral na ito po ay hindi mabuti sa ating kalikasan, lalo na po yung hindi biodegradable. Kaya mahigpit din po kaming tumututol at sumasang-ayon sa batas na huwag nating gamitin yung mga plastic na ito po ay nakakasira po sa ating kapaligiran. Huwag po kayong mag-alala, tayo po ay palaging sumusunod sa mga batas na umiiral sa ating bansa. Kailan po kaya magagawa ang kalsada ng sabay-sabay kasama ang drainage para hindi gawa ng kalsada, gigibayin uli. Para makatipid tayo sa gastos. Dapat po kasi ay huwag nang payagan ng mga congressmen at mga senador na sila ay pagdaluyan po ng mga proyektong katulad ng kalsada. Kailangan po kasi ang mga proyekto, ang pagpapatupad nito ay national. Ang ibig sabihin po ay merong strategic na role po ang lahat ng gagawing mga infrastruktura na national po yung approach. Sapagkat kailangan po merong strategic objective ang bawat infrastructure na ating gagawin o itatayo sa ating bansa. Hindi po mabuti yung kanya-kanya, wala pong macro impact sapagkat kanya-kanya po
iba-ibang kalsada, hindi naman magkakaugnay, pati po yung mga tulay na ginagamit, ay ginagawa kung minsan po ay hindi naman magkakaugnay. Kailangan po ang national approach sa ating infrastructure, sabay-sabay, at ang impact po ay buong-buo. Kaya ba sila magpasa ng batas na ipababa yung tubig at kuryente? Isa po sa ating advocacy matagal na po ay yung kuryente na kailangan pong bumaba sapagkat napakataas po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Tayo po ang pinakamataas sa buong Asia. Matagal ko na pong advocacy ito, ngunit sa mababang kapulungan ay ayaw pong sumabay o tumulong ang aking mga kasama. Sa aking palagay po, kapag ako ay naihalal sa Senado, ay mapapadali natin ito sapagkat ang kapangyarihang ibibigay ninyo ay sapat upang maisagawa natin ito sa lalo madaling panahon. Ang laki po ng ibubungang kabutihan nito sa ating mga households, hindi lamang po sa inyo, lalong-lalo na po sa pagtatayo ng mga industriya dito sa ating bansa na kung saan ay babangon ang maraming pagawaan at sa ganon ay maraming trabaho ma-generate, dagdag na kita po sa ating mga pamilya. Yan po ang aking pinaka-importanting advocacy sa Senado. Huwag po kayong maglala at yan po ay ating tututukan. Kami nang hinaot nga matubag ninyo ang among pangutana may tungod nini. Kaya nga mong sildo lang magpariha sa barangay na gamay ra kayo, kasagaran gamay ra gyud. Dayon ang amo lang matubag ninyo ug sa inyong pamaagi nga makabuhi po sa pamilya nga ang amo matawag nga honoraryo matag bulan. Siguro po itong nagtatanong ay isang manggagawang barangay kung hindi man po isang opisyal ng barangay. Totoo po ang kanyang sinabi ng kanyang honorarium na tatanggap ay napakababa sapagkat yan ay sinuri na po namin. Meron po akong panukalang batas sa mababang kapulungan ngunit hindi nagkapalad at kinulang po tayo ng panahon. Ito po ay naglalayo ng kumalap o magkalap ng maraming pondo, hindi lamang po nakabase sa IRA. Kaya po napakahirap ng barangay sapagkat IRA-based po kayo. Ang aking panukalang batas po ay makakalap po tayo ng maraming pondo pa na maitutulong lalong-lalo na po sa mga barangay na maliliit na nandyan po sa 4th class and 5th class municipalities. Ang barangay tanod po, 800 pesos lang po ang abilis na tinatanggap. Kawawa po. Kailangan po nating bigyan lahat ng paraan kung paano kayo po ay mabuhay ng marangal habang ginagawa po rin yung mga tungkulin. 24/7 po ang inyong tungkulin.